And we're doing the talk of 2023. Lahat ng klase ng kwento nakakaantig, mga nakakatawa, nakaka-inspire. Pero right now, narito po ang ilang usapan na may kinalaman po sa puso at pamilya. Panoorin ho natin ito. Sa maraming kwento na ibinahagi namin dito sa Fast Talk with Boy Abunda ngayong taon, sentro ang puso at pamilya. Bata pa lang ako, hiling ko na, Lord, gusto ko magkaroon ng buong pamilya kasi yan ang wala ako. Binigay sa akin ng Panginoon yan. Ang pagmamahal ng magulang sa mga anak. The only thing I can say is that I know my son. Kaya yung mga nagsasalita at naghuhusga sa kanya, ako na lang. Huwag lang anak ko. Ako na lang. Sabi niya, Mama, I'm gay. Sabi ko, I know. I was so thankful that she had the courage to tell me. So I was very thankful that I knew. Then yun nga yung pinagdasal ko na if ever man na this is my time, kayo na pong bahala dun sa mag-ina. At pasasalamat ng anak sa mga magulang. I am who I am today because of my dad. Wala ka. Pero sana nakita mo yung success na meron kami ni Kuya. Thank you, Daddy. Thank you, Dad. Thank you for everything you've done for me, you've given me. Like I said, don't worry, I'll take care of Mom. And I hope I make you proud. Lahat ng ginagawa ko ngayon ay para sa inyo, para sa Ama at para kay Mama. I dedicate everything to them. Ang pangakong magmahal at magsilbi. I'll try my best to become the best mom that you can ever have. Hindi ko nalutuan yung mom ko ng for how many years dahil I was taking care of my family. Meron akong parang guilty feeling na parang, Mama, ngayon, paglulutuan kita, lahat gagawin ko for them. Sobra. Kasi Tito Boy, that's yun yung turning point ko nung sinabi sa akin nung doctor na you can't have kids. At ang paghingi ng kapatawaran. Nagsusorry ako sa kanya, o magsusorry ako kay Mom kasi I know I was not the best daughter. But I know I have to spend more time with her. He was a drug addict. Pero sa mata ko, Tito Boy, sa puso ko, mabuti po siyang ama. Tagal-tagal na napatawad ko siya. I've made peace with the fact na, yung buhay na meron ako ay hindi normal. Sa darating na bagong taon, pangako namin na patuloy kaming magbibigay at tatanggap ng inspirasyon. Dahil alam namin na sa bawat Pilipino, ang punot dulo ng kwento ay pamilya at puso. Maraming salamat. Ganda ng mga usapan. Diba? Kayo, sa inyong mga karera, Bubay, Rocco, nasaan ang inyong pamilya? Nasaan ang aming pamilya? Siguro itong tinataha ko po ngayon, mas alam kong kasama ko sila. Mas na kami ng papa ko ngayon, lalo ng tatay ko, closer na kami. Mas nakakapag-usap na kami ng masinsinan, mas nakakapag-share na ako sa kanya yung mga bagay-bagay na dati hesitant ako na i-share sa kanya. Halimbawa, Papa, nagme-makeup ako ngayon kasi may show ako dito. Dati, takot na takot ako magkwento sa kanya kung anong ginagawa ko. Pero ngayon, nasasabi ko na lahat. At the same time, siya din, nakakapagkwento na siya sa akin. Parang mas na kami, mas naging open na talaga. Dumadating din no? Yes po. Rocco, ikaw? Ito yung sinabi mo. Timing. Ganda, no? Tito Boy, bagong tatay ako So, iba ngayon ang halaga sa akin ng pamilya. Mas naging close po kami ng parents ko. Simula nung bumukod na po ako, nagkaroon ng sariling bahay po. Tapos ngayon, having a son, iba ang nabibigay sa akin na kasiyahan tuwing umuwi. Iba yung... Ako po yung taong ayaw nakastay lang sa bahay. Gusto ko lagi po may ginagawa. Ngayon po, gusto ko na sa bahay ako. Inaalagaan yung anak ko. Minsan naka-shorts lang ako, hindi na ako nakadamit. Basta maalagaan ko lang anak ko, makita ko siya, kasama yung asawa ko. Iba yung purpose at meaning ng buhay para sa akin. I was waiting for that, no? Yung purpose, yung dahilan kung bakit ka gumigising tuwing umaga. Parang ang lakas-lakas na ng dahilan. I saw the photos of your son. Yun yung nakakawala ng pagod. Always.